Good day, my dear students. So now, let's proceed to the new lesson. So a while ago, we are done discussing the topic, learning to be a better learner. So now, this is the new moving lesson, lesson 16. Do not just dream, make it happen. Alright, so now, well, it talks about our goal. So a goal is the desired outcome anticipated by a person or organization. It may be a long-term vision or short-term outcome, which can be achieved through careful planning, execution, and evaluation. So the focus of this lesson, it talks about our goal setting and our mindset. It could be fixed mindset versus growth mindset. So also, it can help you to boost your motivation to do not just dream, make it happen. Alright, so let's proceed to that topic itself. Alright, so first, the importance of goals. So as you can see here, the importance of goals. So goals helps us to concentrate our energy, arrange strategies consciously, having a purpose-centered life and provide us a sense of accomplishment. Alright? So next, Locke. So Locke 1969. So it was Edward Locke. Okay, not John Locke that we know who formulated the concept of tabula rasa, John Locke. Whereas Edwin Locke or Edward Locke to be exact, ano? So he was well known for making a book and a concept which regard to goal setting theory. Okay? So now, Locke said that working toward a goal is also a major source of motivation and improves performance, and that clear goals and appropriate feedback motivates a person. So kung makikita natin, kung babalikan ng dati natin, di ba kapag ka tayo may goal, kapag ka tayo may purpose, so yun yung nagpo-fuel sa ating motivation sa paggawa ng mga bagay para magtuloy-tuloy. So same as dun sa concept nito, na nakalagay dito, that working a goal is also a major source of motivation and improves performance, and that clear goals and appropriate feedback motivates a person. So, it talks about our goals. Based on reviews, 90% of laboratory and field study on the effect of goal setting on performance show that specific and challenging goals led to higher performance. So, later on, we're going to focus more about the goal itself, the goal setting theory, that is really important for us to achieve our goals or dreams in life. Alright? So, there's this statement saying 90% of laboratory and field study on the effect of goal setting on performance show that specific, take note of that, specific and challenging goals led to higher performance. So later on, we're going to emphasize more about that, the goal setting theory. So, goals influence performance by directing attention, mobilizing effort, increasing determination, and encouraging plan development. So, as we can see, di ba tayo, may kanya-kanya tayong goal. So, kayo personally, for example, mga student, so, ang goal nyo, syempre, unang-una, makapasa, makagraduate, alright, na mga ganon. And then, after makagraduate, magkaroon ng trabaho, okay? And then, after na magkaroon ng trabaho, kumbaga, maaring bumuo ng sariling pamilya, bumili ng kotse, bumili ng kung ano mang sasakyan, at magkaroon ng sariling bahay. Yan. So, kumbaga, yun yung parang sabihin na natin na common goal or sabihin na natin na personal goal. But the thing is, ang tinitingnan din natin, when we are dreaming something, when we are aiming for something, so, kapag tayo nag-create ng goal, so see to it that it is not just for us, but it is also for others. So, yun yung isa din natin na sa tinitingnan, So, yan, For example, naging successful tayo in life. So, nakatapos tayo sa pag-aaral.
So, kumbaga, nagkaroon tayo ng trabaho. So, kumbaga, tinitingnan natin dito, ano, so, since, halimbawa, para din makatulong sa ating kapwa, sa mga tao, ano, na nakapaligid sa atin, na it is not just about our material possession, it is not just about our financial condition, but it is also the willingness for us to help others in terms of their emotional support, in terms of their moral support. So, yun, yung mga ganun, ano. So, kumbaga, hindi lang for material possession na tinitingnan natin, ano, yung pagtulong. Kasi commonly, ang inisip ng iba, tutulong yan. Okay, so meron siyang ganyang possession. Successful na siya. So, nakagraduate na siya. So, may trabaho na siya. So, ngayon, pwede na siya makabili ng something na gusto niya. So, no, hindi doon nagtatapos ang lahat. Kundi bagkus, ang tinitingnan natin, kasi kalimitan sa mga tao, concentrated sa kayamanan ng mundong ito, ano? So, mga ganon, ano, nagde-define sa kanilang sarili. But what I'm trying to say is that, kumbaga mag-isip ka ng mga something na makakapag-contribute sa ating society, ano, as a whole. So, yun ang ating tinitingnan din dito sa goals na sinasabi. Bagaman, syempre, kapag natin mo na yung mga goals mo in life, personal goals mo in life, na makatapos ng pag-aaral, so magkaroon ng decent job, and then magkaroon, kung papalarin, magkaroon ka ng sariling pamilya, and then kung papalarin din, so makabili ka ng sarili mong bahay na hindi ka naghihirap. So, kumbaga, on that way, kapag na-reach mo na yung goal mo na gano'n, ano, personal goal, so see to it na maging goal mo rin na makatulong sa iba, na hindi lang just, it is not just about material possession, kundi yun nga, pagtulong na makapag-contribute ka sa ating society na ito, ano? So, yun yung ating tinitingnan. So, kumbaga, tinitingnan natin, ano, kayo, mga students, so, kung makikita natin sa gobyerno, talamak ang corruption. So, di ba, unfair naman na gumraduate ka para pagsilbihan lang, para maging corrupt na tao sa ating bansa. So, hindi dapat ganon. So, wag natin pala ganapin na ganon. So, kumbaga ito, life lesson na rin, ano, sa pang-una kong sinasabi. So, well, kapag nakatapos kayo ng pag-aaral, so, kumbaga, gamitin nyo yung profession nyo para sa ikabubuti ng ating society, bukod sa inyong personal goal, okay? So, kumbaga, kung mapadpad man kayo sa government, ano? So, gano'n, na magkaroon kayo ng trabaho sa government. So, kumbaga, stand out in a way na, kumbaga, tayuan mo kung ano yung tama, kung ano yung nararapat, huwag kang padala sa mga corruption, okay? Hindi naman lingid sa ating kaalaman, sa ating bansang ito, talagang laganap ang corruption, kaya kung bakit dapat ipaglaban natin kung ano yung tama, no? So, minsan napapaisip tayo, no, di ba? Kung sino pa yung mga corrupt, kung sino pa yung talagang mga, sabihin na natin, kung sino pa yung mga incompetent na tao, sila pa yung na-hire, sila pa yung binibigyan ng posisyon sa gobyerno. So, unfair naman. Kaya kung bakit kayo, mga kabataan, new generation, kapag nagkaroon kayo ng trabaho at mapapunta kayo sa government, ano, magkaroon kayo ng, yun nga, pwesto sa government, kung ano man yan, kahit mababa man or mataas, so yan, gamitin nyo yung profesyon nyo para mag-contribute sa ating society. Sinasabi nga, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaya ngayon, patunayan nyo ito kapag nagtapos kayo. Alright, so sige, going on or moving on, going back to our lesson, ano, na goals. So, goals influence performance by directing attention, mobilizing effort, increasing determination, and encouraging plan development. So, kumaga, kapag ka-desidido ka talaga sa isang bagay, ano, so, kumaga, kahit anumang hirap na iyong nararanasan, talagang porsigido ka ito para maabot ito. So, ano man yung sakripisyo na iyong kinakaharap, so, talagang meron kang pag-aasam para mapagtagumpayan ito. Kasi nga, desidido ka na gusto mo matapos at mapagtagumpayan ito. Yun. Kumbaga, dahil nga ng ating motivation, because we have goals, kaya tayo namomotivate para sa pag-abot ng ating goals. Alright? Pag-abot sa ating mga pangarap, sa inyo, personally, sa mga student, para sa pag-abot ng iyong mga pangarap to graduate on time. Okay? Kumbaga, kung hindi ka man makagraduate on time, that's okay. Okay, it's part of college life, ano? So, personally, hindi ako nakagraduate on time that I wanted to be, ano? Inabot ako ng extra 1 year, or actually,
1.5 year pa nga yata, ano? So, ganon kasi nag-ship ako sa ibang courses na rin, kaya kung bakit ganon. Plus, because of my failure, ano, sa mga nagdaan. Because of my weakness of character, kasi hindi ako ganun confident. Kapag ka nag-fail ako, ayaw ko nang lakarin. Okay, mga ganon ako nung ako'y college. But, after nung college talagang nag-decide ako na talagang iba na ako. Nag-transform na ako. So, ganon ang aking kaisipan. So, kayo, mga student, ano, so kalimitan sa ating tagapakinig, mga student, kung mag-fail ka man ngayon, for example, sa mga subject mo, it's okay. So, kumbaga, meron pang sunod na kabanata na pwede ka pa nang makabawi. But the thing is, you need to move forward, you need to take action, and not, kumbaga, may iba kasi na not moving. Okay? Hindi talaga gumagalaw. Or sabihin na natin na parang, kaya hindi ka nagpa-progress kasi hindi ka gumagawa ng action. Kumbaga, hinahayaan mo lang. Whereas, sa mga tao talaga na nagtatry, okay, para mapagtagumpayan at ma-reach nila ang kanilang goal, so regardless kung sila mag-failure, at least sila ay nagtatry. Okay? So, yun ang sinasabi ko. Alright, so now, going back, ano, dito sa ating goals na sinasabi, ano, so nakalagay dito, Burton claimed that people who use goal setting effectively suffer less from stress and anxiety, concentrate better, perform better, confident, and are satisfied. Kasi nga, alam mo ang reason. Okay, kung bakit gusto mong ma-attain yung certain goals or dreams mo in life. Okay, kaya parang mas mataas talaga yung performance mo kumpara sa mga taong na sabihin na walang gaanong plano sa buhay. Ano? So, ganon. So, next, may tinatawag tayo dito na growth mindset versus fixed mindset. So, ito ay galing kay Carol S. Dweck. So, si Carol S. Dweck ay isang psychologist. Okay? So, siya yung nagawa ng concept na fixed mindset, at saka growth mindset. Sige, pasadahan natin, ano? Para kay Dr. Dweck, describe people with two types of mindset. Una, nakalagay dito, ano? People who believe that success is based on their innate abilities have a fixed theory of intelligence and goes under fixed mindset. Next, people who believe that success is based on hard work, learning, training, and perseverance have growth theory of intelligence which goes under growth mindset. Sige, let's proceed to the next, ano, para bigyan natin ng mas detalye ang pagkakaiba ng dalawa. Fixed mindset individuals dread failure because it is a negative statement on their abilities, while growth mindset individuals do not mind or feel failure as much because they realize their performance can be improved and learning comes from failure. So kung makikita na natin dito ang pagkakaiba ng fixed mindset versus growth mindset. So para kay Dr. Dweck, individuals may not necessarily be aware of their own mindset, alright? But their mindset can still be discerned, alright? Based on their behavior. So makikita mo sa kanilang behavior kung sila ba talaga ay growth mindset or fixed mindset. So regardless kung aware sila, kung ano ba talaga sila, kung fixed mindset or growth mindset. So kapag ka sinabi natin fixed mindset, kumbaga nakakahong ka na sa kaisipan mo na ganito na ako. Hindi na ako nag-improve. So whereas kapag ka growth mindset, tinitingnan mo ang different opportunity or bagaman nag-fail ka sa isang bagay kahit saan mga bagay, so kumbaga nakikita mo yung mga sabihin na natin na opportunity para mag-improve ka. Kaya nga nakalagay dito growth mindset individuals do not mind or fear failure as much because they realize their performance can be improved and learning comes from failure. Whereas fixed mindset individuals dread failure because it is a negative statement on their basic abilities. So kumbaga ayaw ng mga tao na makita sila na failure, dyan siya magpo-fall sa fixed mindset. Ito, kumbaga kung may re-relate natin sa totoong buhay, kumbaga ang pagkakaiba sa fixed mindset at growth mindset. So parang maiko-connect na natin dito sa open-minded versus fixed-minded or closed-minded. Ano?
'Di ba kapag ka open-minded ka, sabihin na natin na parang ang dating, kahit ano man yung mga pinag-uusapan, kahit ano man yung mga pagsubok, so kumbaga open ka. So, whereas kapag ka close-minded ka, parang nakakahong ka na sa kaisipan mo na gano'n ka na. So, gano'n ano, sinasabi sa close-minded. Kaya hindi nag-i-improve ang tao kasi parang ang dating, doon na lang sila nakakahon sa kung ano yung iniisip nila. Okay, kung ano yung standard nila. So, parang hindi sila, parang ang dating ay hindi nila alam kung paano mag-jumps in sa different possibility. Yun ang aking nakikita, no? So, and then, pwede rin natin mai-connect itong fixed mindset at growth mindset sa optimistic versus pessimistic. Well, 'di ba kapag ka optimistic, meron ka mga positive view of your future, ano? Whereas kapag ka pessimistic, may negative view ka ng iyong future kasi nga ay iniisip mo lang yung mga failure mo at doon ka na nakakahon. Also, pwede rin natin ba i-connect yung growth mindset at saka fixed mindset sa fear of change versus people who embrace changes. Doon sa mga tao na fear of changes, ayaw nilang magbago sila. So, they think that they know everything. They know it all, kumbaga. No? So, sabihin nila, alam ko na siya. Alam ko na ito. So, fixed mindset siya. Kumbaga, nakakahon na sila sa ganon. Whereas, kapag ka-embrace change na sinasabi natin na may connecta natin sa growth mindset, so, continuously learn. Sinasabi nila sa kanilang sarili, hindi ko pa alam itong mga bagay nito. So, kumbaga, pa-humble sila, no? Yung mga growth mindset. Kasi nga, doon nakikita talaga yung grow ng isang tao kung saan parang, kumbaga, nire-recognize nila yung kanilang fault, yung kanilang failure. So, hindi sila takot magkamali. Alright? So, well, dito, sa sinasabi nating fixed mindset at growth mindset, so basahin pa natin in more detailed. Ano? So, nakalagay dito, in the fixed mindset, a student believes their abilities, their intelligence, their talents are just fixed traits. Okay? Yan ang sinasabi sa fixed mindset. They have a certain amount and that's that. And their goal becomes to look smart all the time and never look dumb. So, dyan papasok yung fixed mindset. Whereas, in growth mindset, the student understand that their talents and abilities can be developed through effort, good teaching, and persistent. Well, sa pagkakaiba ng student, 'di ba, merong ako personally, naobserbahan ko sa mga student, So kung babalikan natin yung learning to be a better learner, may student kasi na napakagaling when it's come to kumbaga reporting, when it's come to speech, when it's come to presentation kapag sila ay nagsasalita. But pagdating sa written sa mga exam, so lagi silang napakababa. Kumbaga, yun ang may kanya-kanya tayong sabihin na natin na strength and weaknesses. So yun yung isa ko sa napansin sa student, from 1 year of my teaching experience, so ganon, essence na nakita ko na ganon nga pala ng student na may iba na ang galing-galing magsalita, pero when it come to exam, talagang ang kanilang performance napakababa. So, may kanya-kanya tayo. Ngayon, kung i-connect na natin, nakalagay dito, fixed mindset. Students believe their basic abilities, their intelligence, their talents are just fixed traits. They have a certain amount and that's that. And their goal becomes to look smart all the time and never look dumb. So, para kasi sa kanila, sa mga fixed mindset na tao, parang may inaalagaan ng kanilang ego in which gusto nila ang tingin ng mga tao sa kanila, maganda, magaling, okay, mga ganon, walang fault, okay. So kasi nga, mini-maintain nila yung kanilang, sabihin na natin, impression management. So dyan papasok yung fixed mindset. Kaya kung bakit, kapag ang mga taong ito, fixed mindset, kapag for example, nag-fail sila sa isang bagay, so parang dating, they tend to blame others. They tend to blame the outward or the external environment instead of blaming of themselves. So parang ganun ang idea sa fixed mindset. Okay? Whereas kapag sinabi natin growth mindset, nakalagay dito, a student understand that their talents and abilities can be developed through effort, good teaching, and persistent. Kasi nga, open ka in different opportunity and possibility.
So, hindi ka takot magkamali. Kumbaga, ini-embrace mo talaga yung challenges. So, regardless kung anong tingin sa iyo ng tao, kung masama o hindi, as long as nagtatry ka para sabihin na natin na embrace yung failure mo at gamitin ito for success, so yun, okay yun. Ano? So, yan ang tinatawag natin na growth mindset. Sige, kung ikaw connect ako, for example sa inyo, fixed mindset. May mga student na very confident. Oo, may mga napapansin ako kahit ngayong semester at sa mga nagdaang semester, may ganun ng mga student sa inyo, no? So, hindi ko alam. Siguro, merong isa or dalawa sa inyo na ganon na in which na very confident sa klase. Pero, pagdating sa performance sa klase, hindi naman ganun kataas, hindi naman ganun kagaling. So, kumbaga nakikita ko, may mga tao na talagang sobrang confident, pero kung makikita natin sa kanilang performance, hindi naman ganun talaga kagaling. Okay? Minsan kasi ganun, Kaya kung bakit dapat tayo, ay mapabilang dun sa tinatawag na growth mindset. In which na hindi tayo masyado ganun confidence, in a way na kung ano lang talaga yung ating performance, kung ano lang talaga yung ating, sabihin na nating ability, capability, yun lang. Okay, huwag na tayong mag-asam ng kung ano-ano na hindi naman talaga natin kaya. Okay? Kumbaga, pabida, pabibo, yung tinatawag nating fixed mindset. Okay? Yung mga sabihin na natin na, alam ko na yan lahat. Okay? So, meron na akong capability about dyan. Alam ko na yan. So, parang dating nga, doon na lang siya nakakahon sa sitwasyon na parang, yun na mismo siya, Hindi na siya mag-i-improve kasi alam niya lahat eh. So, kaya kailangan tayo, dapat meron tayong or napabilang tayo sa growth mindset. Okay? So, hindi natin ina-avoid yung challenges. Okay, yan. So, dyan ang sinasabi ng growth versus fixed mindset. So, well, karagdagan, about muna dito sa ating sinasabi na growth versus fixed mindset. So, sa growth mindset, they don't necessarily think everyone's the same or anyone can be Einstein. Okay? But they believe everyone can get smarter if they work for it. Parang sinasabi nila sa mga growth mindset na, hindi ako automatic na ganito kagaling, na sobrang galing. So, naniniwala ako, kumbaga, sa working hard, hindi dun sa mga innate abilities na innate na intelligence na ganito na ako, na sabihin na natin na, sobrang talino ko na. No, kumbaga, instead of naniniwala sila sa mga ganong capability, mas naniniwala sila na sa working hard. So, yun na ang pagkakaiba ng fixed mindset sa growth mindset. Ulitin ko, kapag sinabi natin fixed mindset, so parang ang idea, hindi mo ini-embrace ang challenges, so parang nakakahong ka na sa kaisipan na, ganito na ako, ang galing-galing ko na. So, ganon. So, alam ko na lahat. So, fixed mindset. Whereas sa growth mindset, ini-embrace mo yung challenges. So, kumbaga, open ka sa iyong mistake, open ka sa iyong failures. So, instead of blaming others, you tend to blame yourself. Kasi, in that way, so, yan, growth mindset yan, napapabilang. Instead of fixed mindset na doon na lang nakakahon. Kaya, parang idea, doon na lang siya, kung ano yung kanyang kaisipan, so, doon na lang siya mismo. Kaya, dyan ang sinasabi ng fixed mindset. Alright? So, yan, Carol S. Dweck's fixed and growth mindset theory. So, individuals with growth mindset are more likely to continue working, So, working hard despite setbacks, while individual with fixed mindset can be affected by subtle and environmental cues. So, kumbaga, kung makikita natin, ang mga fixed mindset, madali silang maapektuhan ng kanilang surrounding. Madali silang maapektuhan ng mga tao. Whereas dito sa growth mindset, so, more likely to continue working hard despite setbacks. So, ganun, di ba? Sabi ko sa isa sa philosophy ng life, in which kapag may mga bagay na hindi tayo makontrol at nasa sa atin kung paano tayo magre-react. Minsan kasi may mga pagkakataon sa ating buhay na parang pinupwersa natin ang mga bagay para magawa ito, mangyari ito. Pero kapag ginawa natin ito, masasaktan lang tayo. Instead of that, kasi may mga pagkakataon nga na hindi natin kayang kontrolin, instead of kontrolin natin, kumbaga, ibahin natin yung reaction natin, okay? On that certain situation. So, kumbaga, sinabi ko na naman ito nung dati, nung ating last lesson about sa finding and creating meaning of life.
Alright, so aside from the example, so for example, children given phrases such as good job, you are smart, okay, are more likely to develop fixed mindset. Kasi nga, oo nga, kinumplement mo yung isang bata, na sinabi mo, good job, you are smart. So, dun lang nagtatapos kasi dahil sa kanyang katalinuhan, kaya nakagawa siya ng gano'n na, kumbaga nakataas ng score or mataas yung grade. Alright? Whereas, if given compliments like, good job, you work very hard, are likely to develop a growth mindset. So in other words, it is possible to encourage students to persist despite failure by encouraging them to think about learning in a certain way. Kumbaga nga, kapag di ba sinabi mo sa student or sa inyo, halimbawa, pagka sinabi ko sa inyo, kapag nagre-recognize ako ng mga top scorer, so sabihin ko minsan, so good job, very good, pero hindi ko man sinasabing you are smart, So sinasabi ko kalimitan, pinapahapyawan ko ay kasi nga dahil masipag, So you work very hard, kaya kung bakit mataas yung score mo sa exam, kaya kung bakit top scorer ka. So kumbaga, in that way, mas madedevelop mo yung mas maganda, mas healthy, which is the growth mindset na tinatawag. Okay? Instead na fixed mindset na nakakahong ka lang sa kung ano ka ngayon. Nakakahong ka lang sa kung ano yung iniisip mo ngayon na capability mo. Okay? Na madali kang maapektuhan ng iyong surrounding, ng iyong environment. Whereas, kapag ka growth mindset, ini-embrace mo yung different challenges. So, ano man ang mangyari, so yan, nagiging open ka. Yun ang pagkakaiba ng fixed mindset versus a growth mindset. So, mahalaga yan, Mahalaga na inyong ma-realize, maunawa yung pagkakaiba nitong fixed mindset at growth mindset. Okay? So, next, let's proceed to the next na, about sa goal setting theory na mismo. Alright, so goal setting theory. So, nakalagay dito, goal setting theory refers to the effect of goal setting or setting goals on subsequent performance. Okay, so research, Edwin Lack, ito yung sinasabi ko kanina, si Edwin Lack found that individual who set specific difficult goals perform better than those who set general easy goals. Sige, mamaya, bigyan natin na mas add-in ang about dito sa goal setting theory, ni Edwin Lack. Alright, so, Lack, okay, first described that the approach of goal setting is based on what Aristotle called final causality. So, that is action caused by purpose. Yun ang sinasabi ko lagi, di ba? Kapag gumagawa ka ng isang bagay, tinitingnan mo syempre lagi, unang-una yung purpose. So, ano ba ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa? So, in that way, so kumbaga nagpo-fuel ito sa iyong motivation. Kasi nga, kumbaga may direction ka, may purpose ka kung bakit mo ito ginagawa. So, hindi mo lang siya basta ginagawa for the sake of nothing, So, yan. So, next, sinasabi dito sa goal setting theory, So, Lack proposed 5 basic principles of goal setting. We have the clarity, challenge, commitment, feedback, and task complexity. So, sige, maganda itong bigyan ko ng din, Okay? So, but the thing is, for example, ang iyong goal, so, yan, for example, ang goal mo, I want to lose weight within next year. Within the next year, So, for example lang, yun ang goal mo. And then, ang sabi mo, I will go on diet, okay, to lose weight. So, yun ang sabi mo. But the thing is, parang vague. Vague talaga. In a way na parang general siya. So, gaano kadaming pounds ang gusto mong i-lose next year, within the next year, For example, mataba ka. And then, sabi mo, I will go on a diet to lose weight. So, yun ang sinasabi mo, So, kumbaga, hindi siya specific. So, ang tinitingnan natin sa goal, kapag ka nagseset tayo ng goal, dapat specific. So, this goal is pretty vague and poorly defined. Yun ang example ko kanina, Yung you want to lose weight within the next year. Pero sabi mo, magda-diet ka, pero wala namang specific, So, kung paano ka magda-diet. So, you haven't specified how much weight
you want to lose or what concrete step you will take to lose it. Okay? So, alternately, you could say that I want to lose 2 pounds a week for the next 4 months. So, yan. So, kumbaga, naging specific ka na. Alright? So, I will exercise for at least 30 minutes, 5 days per week. So, yan. Mas naging specific ka na at nagkaroon na ng duration kung paano ka maglulus ng weight. So, example lang yun ha. Kumbaga, naging specific na yung goal mo. I will also change my diet to include 3 serving of fruits, okay, and vegetable as well as whole grain products. So, yan, I will also limit myself to eating out just 1 day per week. So, in that way, this goal is much more specific and include actionable steps. So, this simple act of setting an effective goal, you have a better chance of realizing that goal. So, kaya kung bakit mas naging specific, So, hindi ka na kumakain lagi sa labas na sabihin na natin laging fast food. Kasi nga, mataba ka, gusto mo mag-lose weight. So, nag-exercise ka na. So, yan, naging specific ka na, para ma-achieve mo yung goal mo, para pumayat ka, To lose weight within the next year na dapat, hindi lang basta lose weight within the next year, bagkus, you want to lose 2 pounds a week for the next 4 months. Okay, example lang yun ha. So next na tayo dito sa goal setting theory. Yun na nga sinatawag ko na, or sinasabi dito na clarity. Yung kanina, yung goal setting principle. We have una, clarity. So kung makikita natin dito sa clarity, nakalagay dito, clarity, a clear, measurable goal is more achievable than one that is poorly defined. In other words, be specific. The most effective goals have a specific timeline for completion. So, dapat syempre, kapag ka magseset goal ang tao, pero ito yung madali na namang intindihin ito. Okay, so given na to actually. So, clarity, kailangan specific. Sang-ayon sa research, so nakalagay dito, the more specific or explicit the goal, the more precisely performance is regulated. Kasi nga, specific. Kasi nga, merong direction. So, more likely na mas maaabot mo siya. Kasi nga, instead na sabihin mo, I'm going to do my best. So, for what? For what? Anong best mong gagawin? So, dapat specific. Okay? Hindi lang mo basta sabihin na, I'm going to do my best. Okay? So, yon, dapat specific. Then next, challenge. Ito, challenge. Ito, bigyan ko ng emphasis ito, challenge sa under ng principle ng goal setting. So, nakalagay dito, challenge, the goal must have a decent level of difficulty in order to motivate you to strive toward the goal. Okay, so, kumbaga ang idea, parang ang dating, di ba, kapag ka mas mahirap yung goal mo, kapag ka mas matindi yung dreams mo, mas mamomotivate ka. The more difficult the goal, the greater the achievement. So, the linear function assumes, however, that the individual is committed to the goal and processes that requisite ability and knowledge to achieve it. Without this, performance does drop at high goals level. So, kumbaga, ang dating dito, kapag sabihin na natin na mahirap or challenging, something challenging yung iyong goal, so mas mapupush ka na mas pagigihan, So, kapag challenges yung sabihin na natin goals mo or gusto mong maabot. So, for example, personally sa inyo mga student, let's say, for example, gusto mong, kumbaga, ma-attain yung grade na 1 sa differential calculus. Bagaman sabihin na natin exaggerated kasi napakahirap na ma-attain or ma-achieve mo yung goal na yun, biruin mo yun. 1 sa differential calculus. Okay, but the thing is, parang ang idea, kapag sinet mo yung iyong sarili to something difficult or mahirap talagang mga goals, mapupush ka para mas lalong pagbutihan, Mas lalong maabot, ito yung goal. So, may kasabihan nga tayo, aim for the moon,
even if you miss, you land among the star. So, bagaman sabihin na natin napakatayong ng iyong goal. Okay, na gustong mabot sa buhay. Bagaman hindi mo siya na-attain or na-achieve, at least nag-set ka ng iyong standard, nag-set ka ng goals na para mas maabot mo yung kumbaga mas mataas kumpara dun sa mga usual mong inaabot. If you're aiming for something high, even if you don't achieve it, you still be somewhere better than you were before. Okay, that's the idea, no? Kahit na hindi mo naabot yung sabihin na natin na goal mo na sabihin mo na napakataas or mataas, at least na-achieve mo yung mas better kumpara dun sa usually mo na ginagawa. So yan, mas mahalaga nga na sabihin na natin nagseset ka talaga ng goal na mataas. Pero syempre, sige mamaya bigyan natin ng emphasis yung setting goal na mataas. Pero ang idea, pinupush mo yung sarili mo sa iyong capabilities, sa iyong abilidad. Okay? Kasi ang idea, wag ka lang makakahon sa mga bagay na kung ano yung madali. Okay? So, kumbaga, push yourself para mas, mas makita mo yung different possibility, opportunity, at mas makita mo yung different ability mo. So, wag ka lang makakahon sa mga bagay na kung anong meron ka lang ngayon. Okay? Yun ang idea, no? So, challenges or challenge, the goal must have a decent level of difficulty in order to motivate you to strive toward the goal. Alright? So, yan, no? Sinasabi sa challenge goal. So, next, commitment. So, nakalagay dito, commitment. Put deliberate effort into meeting this goal. Share your goals with someone else in order to increase your accountability to meet that goal. So, minsan kasi, kapag tayo may goal or may gusto nais na maabot sa ating buhay, parang ang dating, sineshare pa natin ito sa ibang tao. Sabihin na natin, nakakatulong ito in some ways, meron din naman na mga pagkakataon na hindi ito nakakatulong. So, for example, ganito, no? Minsan, kapag sinasabi natin ng goal natin sa ibang mga tao, parang nade-demotivate tayo. Kasi nga, parang nasabi natin sa ibang tao parang naipasa na natin sa ibang tao yung ating goal, yung mga pagpaplano. Para nagiging conscious tayo sa ating magiging hakbang na gagawin. Kaya kung bakit parang hindi na tayo ganong ka-motivate. Yun ang aking parang view on that, Whereas, meron din naman mga pagkakataon na namomotivate tayo kapag sinasabi natin yung goal or pagpaplano natin sa iba. Like, pagpaplano natin sa ating buhay na sinasabi natin sa iba. Like, for example, parang ang dating, maaring sinusuportahan tayo ng iba sa ganito natin pagpaplano. Okay, mga ganon. So, in that way, yun ang aking sinasabi, kapag when we tend to share our goal to others or versus na hindi natin sineshare yung goal natin sa ibang tao. So, yun. And then, dito sa commitment, nakalagay din dito, put deliberate effort into meeting this goal. So, kumbaga, kalakip ng matayog na pangarap ang matinding pagsisikap para maabot ito. So, kumbaga, sabihin na natin, nag-set ka ng matayog na goal. So, ganun, So, given na siya. So, kumbaga, maging open ka sa kung ano magiging kahinatnan o sa kung ano magiging, sabihin na natin, outcome nito, na iyong kakaharapin. Meaning to say, maging open ka sa magiging problems na ma-encounter mo dito. Kasi nga, ganun katayog ang iyong gustong goal na gustong maabot So, kaya maging open ka na sa ganun. So, dyan papasok yung tinatawag natin na commitment. Sa under ng goal setting principle na sinasabi. Okay? So, yan, So, next na tayo sa under ng goal setting principle. So, we have feedback. Okay? So, nakalagay dito sa feedback, So, feedback set up a method to receive information on your progress toward a goal. Okay? So, okay, ulitin natin, Feedback, set up a method to receive information on your progress toward a goal. So, ang sinasabi dito, mahalaga rin na meron tayong feedback in a way na para ma-determine natin yung progress natin. For example, kayo personally, sa mga student, di ba kapag may presentation kayo o reporting, so in that way, after ng reporting, sa isip mo kasi, di ba,
sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko nagawa masyado yung dapat kong gawin sa reporting. Hindi ako nakapag-perform ng ayos. Hindi ko nasabi ng ayos ang akin dapat sabihin. Okay, kaya siguro mababa yung magiging grade ko doon. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. So, kumbaga, internal mo lang siya. Internal opinion mo lang siya. Whereas, kailangan mo ng feedback. So, ganun para makita mo yung progress mo. So, for example, di ba, kapag katapos ng reporting sa inyong klase, no? Pero ako naman, hindi ako nagpapa-reporting. So, ngayong online class. Pero ang idea, for example, sa ibang subject ninyo, okay? So, nagkaroon ng reporting. Then, after ng reporting, sa inyong magkakagrupo, so, ang gagawin nyo, syempre, tatanungin yung inyong ibang mga classmate or friends or mismong kagrupo kung ano yung parang magiging feedback sa iyong performance. So, in that way, matatrack mo yung performance mo. So, in that way, malalaman mo kung ano yung mga weaknesses mo, kung ano yung mga dapat mong improve, the same as life, ano? So, kapag, halimbawa, sa ating buhay, so, kung gusto mo talagang mag-improve, kung gusto mo talagang sabihin na nating, kumbaga, mas gumaling sa isang bagay, so, kailangan mong malaman din, yung feedback, yung performance na galing, o sabihin na natin yung performance na nakikita ng iba sa iyo after mo mag-perform. So, in that way, mas makikita mo yung iyong mga weaknesses, mas makikita mo yung mga bagay na that things that can be improved on. Okay? Kailangan talaga yung feedback. Ano yung parang reaction or yung opinion ng tao. Okay? For your improvement. Alright. So, yan, So, next na tayo. Sa feedback, we have task complexity. So, nakalagay dito, task complexity. So, if a goal is especially complex, make sure you give yourself enough time to overcome the learning curve involved in completing the task. In other words, if a goal is really tough, make sure you give yourself some padding to give you the best chance at succeeding. Ang ibig sabihin ng task complexity, kumbaga ang idea yan, di ba, nag-set ka ng goals at matayog pa yung goal mo, challenging, But tinitingnan mo rin, syempre, yung paano mo ito maabot. In a way na hindi mo kailangang tabunan ng iyong sarili sa mga maraming or napakaraming gawain para ma-achieve mo ito. So, kumbaga, halimbawa, yung mga something na great na performance, may mga sinasabi yung iba na you cannot achieve it in just one night. Meaning to say, you can achieve it by practice. Okay? Meaning to say, hindi lang sa isang beses mo lang siya all day long, ma-achieve, kaya mo na siya. So, kumbaga ang idea dito sa task complexity na sinasabi, pwede siya mag-fall na dun sa parang ang dating chunking out. Meaning to say, meron ding interval, meron ding kumbaga time kung gaano katindi or kung gaano karami ang mga task na gagawin mo on that certain time or certain day. Yun ang sinasabi dito sa task complexity para maabot mo yung goal mo na gustong maabot. Okay? So, I hope na-clear na sa inyo yung tinatawag dito na yung kanina na yung feedback, task complexity, tapos clarity, challenge, at saka yung commitment. Ito yung setting or goal setting theory ni Edwin Lack na sinasabi. Alright? So, next. Well, ano ba yung essence nito, So, kung bakit ba natin ginagawa or kung bakit ba natin sinusunod ito yung goal setting theory na sinasabi na sang-ayon kay Edwin Lack, So, hindi John Lack yan, ha? So, kung babalikan natin si John Lack yung nagawa ng tabula rasa. Okay? So, whereas si Edwin Lack, sa kanya yung tinatawag na goal setting theory. Okay, so, well, kung i-connecta natin, kung sabihin na natin na, how do I use this in my life? Yung tinatawag natin na, sabihin na natin na, yung goal setting theory ni Edwin Lack na sinasabi. So, well, for example, something like this, in the end, the goal might something like this. I want to get 100% mark or grade sa differential calculus. For example, I want to have 100% mark
sa final examination ng differential calculus. Okay, so next exam yun, ano? So, bagaman sadya naman talagang mahirap, ano, syempre, para naman talagang imposible, pero gawin na lang natin example na i-connecta natin ito sa tinatawag natin na goal setting theory ni Edwin Lack. Okay? So, for example, ganun, ano? I want to get 100% on my final exam in differential calculus. So, ang gagawin mo, I will perform 20 problem set every night for 3 weeks. Okay? For preparation para maka-reach mo yung goal na yon, ano? So, kumbaga, after that, my parents, specifically, for example, my mom, okay, will give me feedback on whether I am getting the problems correct and how to fix my mistake. Pero the problem is, yung iyo pang mom ang tinanong, ay differential calculus yun. So, siyempre, hindi niya maintindihan yun. So, pagpalagay na natin yung tutor mo, okay? So, let's say, for example, ibahin natin, my tutor will give me feedback on whether I am getting the problems correct and how to fix my mistake. So, yun. Kumbaga, ang idea, since na nahihirapan ka talaga sa differential calculus at ang iyong, sabihin na natin na goal ay magkaroon ng perfect score. Bagaman imposible, pero yun ang goal mo, magkaroon ng perfect score sa final examination sa differential calculus, ano? So, kumbaga, tinanong mo yung iyong tutor, okay? Kumbaga, maghihintay ka ng kanyang feedback din sa kahuli-hulihan. So, after na nag-decide ka na magkaroon ng problem set na isosolve, like 20 problem set every night for 3 weeks, then, and that way, dyan papasok naman yung feedback, ano, ng iyong tutor, whether I am getting the problems correct and how to fix mistake. So, on that way, ano, so masasabi natin na these clear, achievable goals provide motivation and a specific plan for receiving feedback. So, even if you does not reach 100% mark or grade sa final examination ng differential calculus, okay, so goal setting state that you will perform much better than you had made on a non-specific easy goal. So, meaning to say, kung mapapansin natin, mas maganda na merong specific na goal at saka merong kinabibilangan ng mga feedback, task complexity, yun na nga, ano, yung under ng goal setting theory na challenge, clarity, commitment, yung feedback, and task complexity, kumpara sa mga tao na walang goal or sabihin na natin na mga easy lamang yung iniisip nila. Kumbaga, magagawa ko to na madali lang. So, instead of that, kailangan na specific, and research shows na nagsasabi na kapag ka mas specific, kapag ka merong feedback, kapag ka malinaw ang iyong goals, okay, at kapag ka challenges ito or challenging pala, so mas mataas yung performance mo kumpara sa mga tao na walang ganong goal, walang ganong ka-specific, ka-challenging, ka-committed na goal, at saka walang feedback. Okay? Kaya yon dapat, kumbaga, pinapaunawa ko sa inyo, ano? Yun yung isa sa mahalaga na ating maintindihan na meron tayong kailangan na, kumbaga, sundin natin yung goal setting theory na sinasabi dito. Sang-ayon dun kay Edwin Lack. Okay? So, yon. So, next na tayo. So, ano ba nakalagay dito? The 5 golden rules of goal setting. So, tingnan naman natin yung the 5 rules of goal setting. Well, meron pang research na nagsasabi, ano, sang-ayon sa libro, ano, goals that are both specific and difficult lead to the highest performance. Yun na nga sinasabi ko, no? Specific at dapat challenging. So, kailangan specific at saka challenging para ma-push ka. So, parang ganun ang idea. Alright? So, dito na tayo sa the 5 golden rules of goal settings. Alright? So, next. Number 1, set goals that motivate you. Okay. Okay, so, I mean, common na rin to, no? Nakalagay dito,
set goals that motivate you. Nakalagay dito, so basahin na lang natin, ano? When you set goals for yourself, it is important that they motivate you. This means making sure they are important to you. And that there is value in achieving them. If you achieve little interest in the outcome or they are irrelevant given the larger picture, then the chances of putting in the work to make them happen are slim. Motivation is the key to achieving goals. 'Di ba? Sadya naman, 'di ba ganun ano, kapag ka motivated ka, talagang tuloy-tuloy ka sa paggawa ng isang bagay. So yun yung kabilang sa 5 golden rules ng goal setting. So nakalagay pa dito, this means making sure they are important to you. So for example, ano ang inyong sabihin na natin na set goals that motivate you. So kumbaga, ang goals mo syempre to graduate on time. So syempre napakahalaga yan sa iyo, no? To graduate on time. So in that way, so this means making sure they are important to you and that there is value in achieving them. So of course, ano, so gusto mong makagraduate on time. Kasi nga kailangan ano, ayaw mong mahuli, pero may mga pagkakataon ano sa student, ano, sabi ko nga, hindi naman, kumbaga hindi natin masisigurado to graduate on time, lalo na kapag meron tayong mga subject na hirap. Let's say, for example, nga yung mga differential calculus. Kaya, kumbaga, we need to embrace challenges just like the growth mindset na sinasabi natin, ano? So, yan. So, sige, next na tayo kaagad, ano? So, sa set goals that motivate you. Pero may nakalagay pa rin pala dito, ano? Goal achievement requires commitment. So, to maximize the likelihood of success, you need to feel a sense of urgency and have an I must do this attitude. When you don't have this, you risk putting off what you need to do to make the goal a reality. This in turn leaves you feeling disappointed and frustrated with yourself, both of which are demotivating, and you can end up in a very destructive I can't do anything or be successful at anything frame of mind. So what this trying to imply is that may mga tao kasi na they can just do it or they are not doing at all. So parang ganun, no? Nagpag-fall naman talaga dun sa dalawang yun, ano? Na mag-e-effort ka ba? Or diyan ka na lang na idle na hihintayin mo na lang kung ano yung magiging kahinatnan ng magiging, kumbaga, yung kinakaharap na problema or yung goals man na gusto mong ma-attain. So, parang hihintayin mo na lang kung ano yung mga nagawa mo in the past or gagawa ka ng something na action. So, dun lang naman yun, ano, magpo-fall sa dalawa. Kaya yan, set goals that motivates you. Alright, so next. Set smart goal. Ito, very common na ito, ano. So, sige, bigyan na lang natin ng mabilis na pasada ito, ano. Yung smart goal. Specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Sige, bigyan na lang natin ito ng mabilis na pasada, ano? So, nakalagay dito, ano, specific. So, set specific goals. So, you must be clear and well-defined. Okay? Vague or generalized goals are unhelpful because, okay, ang kasunod dito, because they don't provide sufficient direction. Ito na yung kanina, no, yung parang sa goal setting theory na clarity. Set specific goals. So, sabi mo sa sarili mo, gusto mong maging successful. Sabi mo, gusto ko maging successful. For what? Saan mo gusto maging successful? So, parang ganun ang idea. Be specific to your goals. So, gusto mo ba maging successful sa iyong, kung ano man ang iyong ginagawa, no? So, maging specific. So, dapat, kumbaga, may predetermine, ano, na goal na sineset natin. So, ito na yung clarity na nakalagay, ano? So, yun. So, next. Huwag na natin masyadong diinan pa ito, bagaman given na kasi ito, ano? So, set measurable goals. Ang nakalagay dito, includes precise amount, dates, and so on in your goals so you can measure your degree of success. Without a way to measure your success, you miss out on the celebration that comes with knowing
you have actually achieved something. So, set measurable goals. So, given na yan, ano? So, kumbaga, sabihin na natin na parang ang dating dito, meron ka din specific din na or precise na kung kailan mo siya ma-attain, kung kailan mo siya ma-achieve, okay? Without a way to measure your success, you miss out on the celebration that comes with knowing you have actually achieved something. Sige, next na tayo kagad, ano? Huwag na natin masyadong dinan yan. So, next, set attainable goals. Make sure that it is possible to achieve the goals you set. If you set a goal that you have no hope of achieving, you will only demoralize yourself and erode your confidence. So, dito kasi may mga pagkakataon sa ating buhay, di ba? Kapag ka tayo nagseset ng goals, very high. So, kumbaga parang nalulunod na tayo na hindi na natin to kayang i-attain. So, kaya nakalagay dito, set attainable goals. So, for example, sabihin mo sa sarili mo, let's say, for example lang, so, nagtapos ka ng kolehiyo. So, ngayon, sabi mo, someday, I want to be, let's say, for example, I want to be president of the company or a CEO. Well, possible naman pala din pala yun, Pero, ang the thing is, nakabase kasi din yan sa performance mo, nakabase din kasi yan sa desire mo, sa kagustuhan mo talaga, at yan ay mag-inline sa effort na gagawin mo. Yun nga, para may kasabi ng idea, kapag gusto mo yung isang bagay na ma-attain, yan ay nakabase sa desire mo kung gaano ka tayog, kung gaano ka talaga kasipag para maabot ito. So, nakabase yan sa desire mo para maabot ito sa mga effort na gagawin mo. Alright? So, set attainable goals. Yung na-achieve mo, hindi yung sobrang napakataas na malulunod ka na. Okay? Next. Sige, next na tayo kagad, So, nakalagay dito, by setting realistic yet challenging goals, you hit the balance you need. These are the types of goals that require you to raise the bar and they bring the greatest personal satisfaction. Ito na nga, parang dating kapag sa pagtaas ng iyong goal, sa pagtaas din ng standard mo, raise the bar. So, for example, ganito, personally, sa inyo student, So, kung mapapansin nyo, nung una, yung preliminary exam ko, madali-dali pa yan. And then, nung midterm exam, mas humirap. And then, lalo na nung semifinal long quiz ninyo, and ito, sa huli natin, final examination, na talagang mahirap siya kung hindi ka mag-aaral, kung parang depende ka lang sa mga cheating pagtingin ng notes, hindi yan tatalab, Hanggat hindi mo talaga naintindihan yung concept, hindi mo yan masasagutan ng ayos. So, kumbaga, nire-raise ko yung standard nyo bilang student pagdating sa exam, pagdating sa assessment. Yun ang sinasabi ko, So, kumbaga, ina-apply ko na rin siya sa inyo, So, yan, mahalaga rin siya, Set attainable goals. At kalakip noon ay yung pagtaas ng standard natin. Kumbaga, paunti-unti natin ginagawa yung parang sabihin na natin na stepping stone, kumbaga, So, kumbaga, madali sa una, and then pahirap ng pahirap hanggang mas tumaas tayo. So, in that way, mas mapipil natin yung greatest personal satisfaction. So, mas parang natutuwa tayo kapag naka-achieve tayo ng something great. Kasi nga, nung una, nagsimula tayo sa maliit. And then, pauntik-untik. So, parang pinupush natin ang ating sarili, paunti-unti. So, dyan papasok yung attainable goals. Okay? Na raising the bar din. So, yan. So, next. So, maganda rin yan, para i-connect natin sa ating totoong buhay. So, next, set relevance goals. So, sige, ito bigyan ko ng something fun illustration, Set relevance goal. Pero nakalagay dito, Goals should be relevant to the direction you want your life and career to take. By keeping goals aligned with this, you'll develop the focus you need to get ahead and to do what you want. So, ang idea kasi dito, set relevance goal, alam naman natin ito, So, for example, nagtapos ka ng kolehiyo. So, siyempre, nagtapos ka ng college, So, mas maraming opportunity kapag ka nagtapos ka ng college kumpara sa mga high school or vocational lang, Yun ang common na sinasabi, which is true naman. Pero, depende pa rin yan sa iyong performance. Depende pa rin yan sa iyong record na masasabi, So, ganon. Tinitingnan din siyempre ng kumpanya yan, So, kung gaano ka talagang desire
sa trabaho na yun, kung gaano ka talaga ka-passionate sa trabaho na yun. So, makikita rin siya, and also doon sa assessment na binibigay ng HR. So, anyway, so going back sa dito sa set relevance goal na sinasabi dito, for example, something fun or something funny illustration. For example, nga, gumraduate ka ng college. And then, sabi mo sa sarili mo, someday, I want to be a magbobote. Kumbaga, exaggerated lang yun ha. So, wala namang ganon. Piruin mo yun, college, graduate ka. Bago sasabihin mo sa sarili mo, someday, I want to be a magbobote. I want to be a professional magbobote. Okay. I want to be a master magbobote. Pero hindi naman sa dinadown ka mga magbobote ha. So, kumbaga, nire-relate ko lang yung parang sabihin na natin na estado ng buhay na magbobote compare sa mga estado ng mga sabihin na natin nasa kumpanya. Okay? So, kumbaga, pagka magse-set ka ng goals, make sure it is relevant na katama talaga rin sa iyong gusto. Pero ganare ha. Sige, sabihin ko na rin ito. Minsan, may mga pagkakataon, ako personally ganito, at saka personally sa mga kwento ng ibang mga tao ganito. Sa pagkakaalam ko, yung mga ibang tao kalimitan, hindi sila nag-fall sa trabaho na gusto nila. Okay, halimbawa, gumraduate kayo, and then nag-apply ka ng job, and then mag-fall kayo sa mga job or sa job na talagang hindi katama sa inyo. Okay? It's okay. Kumbaga, for experience purposes lang, So, and then next, sa inyong next na job, so in that way, yan, mapapapunta na kayo sa trabaho na gusto nyo. So, yun ang sinasabi ko. Kumbaga, i-embrace nyo na rin yung something na, sabi na natin na iba yung parang makukuha yung job sa inyong unang job. Pero, minsan naman, may mga pagkakataon na sa unang nyo palang job, yun na yung talaga yung gusto nyo. Ako personally, ito na yung parang talagang gusto ko, hindi pala para, kundi, actually, ito yung pinaka-goal ko rin na gusto kong job nung iniisip ko pa lang, nung ako'y nasa college, nung ako'y gumraduate, sa isip ko, gusto ko maging teacher, gusto kong, kumbaga magkaroon din ng influence sa mga kabataan, sa mga students. So, gamitin ko yung aking profession para ma-influensa ng kanilang buhay, para kumbaga hindi lang basta terminology, yung mga lectures na mga ganito, typical lecture, bagkus yung buhay talaga, makitaan, kumbaga magkaroon ng impact. So sabi nga sa amin nung ako estudyante pa, magkaroon ng influence at saka impact sa iba. So ganun yung aking parang motivation or parang isip nung ako estudyante pa na gusto ko maging teacher someday. Pero ganito nangyari. Nang-apply ako ng job, sige, bilisan ko na lang about sa story ng aking buhay. So nag-apply ako ng job, nasabi ko na naman ito. So kumbaga ang una ko in-apply ng job is about sa HR. Kasi for experiences purposes lamang, sa mga ganon. So, puro HR talaga, HR field, human resource field. In which, di ba, kapag sinabi natin HR field, sila yung mga nag-hire ng mga trabahador. Okay, pero hindi lang naman sa mga pag-hire. Sila rin yung mga nagte-train sa mga trabahador. Okay, mga ganon, and just other things, So, kumbaga, yung kasi ang most common na trabaho ng psychology student. Ako personally, psychology student. Now, nag-apply ako sa ganong mga trabaho, so personally sa mga HR field, so sa different company talaga, pero I end up this profession na gusto ko talaga. So kumbaga ganito kasi ang isip ko. Ang isip ko, mag-apply ako sa HR job, okay, HR field. So para ma-train ako sa aking speaking skill, yung aking pagsasalita para mas lumakas yung aking loob, para ma-train ako kasi nga kumbaga naturally mahihiyain ako. So yan, tinatanggap ko, inaamin ko na ganon. So kapag dating sa tao noon. Okay, pero depende na din naman yan sa tao kung sino yung kakausapin, So well, tawag dito, yun nga kaya kung bakit gusto ko yung HR field nung pagka-graduate ko. So parang isip ko para ma-improve yung aking communication skill, yung aking pakikipag-usap sa mga tao, parang mga ganon din, Yun yung parang main purpose ko. But, yun nga, ang kinatapusan, ito yung pinakauna kong job na pagiging instructor, lecturer, or teacher. So, ito na yung parang pinaghahandaan ko na maging job ko in the future kasi nga kailangan dito ma-make or talagang very detailed din magsalita or talagang magaling magsalita talaga, in the first place. So, parang, kumbaga, sa halip na training, ito na mismo yung job ko, ang pagiging instructor, okay, pagiging lecturer, or pagiging teacher ninyo. So, ganon. So, well, wala tayong magagawa. Dito ako na destino. At
Sa ngayon naman talagang ginagawa ko yung best ko, so kumbaga maging specific, dapat hindi basta sabihin na best, kundi specific, ginagawa ko yung parang talagang maganda yung performance ko, yung sabihin natin yung mga every information na kailangan nyo talagang ipinoprovide ko at maganda yung pagpapaliwanag dapat at in the most detailed possible way. Okay, so ganun. So in that way, so kumbaga sa halip na training para sa akin, ito na mismo yung job ko na actual kong ginagawa na sa tingin ko naman maayos naman talaga at base na rin sa mga feedback ng ibang mga tao, okay, yan, so maayos naman. So yan, so set relevance goal. So napatagal tuloy tayo dyan sa set relevance goal. So dapat katugma sa iyong kung ano talaga yung passion mo, so kung ano talaga yung gusto mo. Alam nyo kasi may mga tao na talagang sabihin na natin, for example, for practical purposes lang, sige, singot ko na rin ito. Iniisip nila, gusto ko magkatrabaho kasi ang main reason ko para magkapera. So parang ang dating, extrinsically motivated. Kayo na nga sinabi ko sa inyo kanina, Whereas kapag intrinsically motivated ka, so parang ang dating, dahil passionate ka, dahil gusto mo talaga itong ganitong bagay, kaya mo ito ginagawa. So in that way, alam nyo kasi, mas mamomotivate ka kapag passionate ka sa isang bagay. In compare sa, dahil lang in demand ito, kaya kung bakit gusto mong ganito ang trabaho. Kaya masasabi ko sa inyo kapag kahanap kayo ng trabaho, talagang dapat related sa inyong course o related sa inyong tinapos. Okay? Pero kung hindi man related, okay lang siya for experiences purposes. And sa second yung trabaho, saka pa lang. Okay lang yon. Okay, sa akin nga, diretsyo na agad ako dito sa trabaho na gusto ko. Pero ang isip ko noon, gusto ko HR muna para matrain. Pero wala, dito na ako mismo eh. Alright, so, set relevant goals. So next, time-bound goals. Okay, so it regards to our, kumbaga, deadline. So nakalagay dito, your goals must have a deadline. Again, this means that you know when you can celebrate success. When you are working on a deadline, your sense of urgency increases and achievement will come that much quicker. So same as kapag may assignment kayo, di ba, kapag may deadline or due date, mas namomotivate kayo para gawin ito, kasi nga mayroong sinusundang date. Okay, same as your goal, kapag nag-set ka ng goals, kailangan specific time. Okay, alam mo yung time kung kailan mo to ma-achieve, Okay, so bibigyan mo ang iyong sarili ng sabihin na natin na time limit or due date or deadline na sinasabi. Okay? So, yan. Sasabihin mo, makakagraduate din ako. So, kumbaga, bagyo yun. Kung sasabihin mo na gano'n, bago sabihin mo, kumbaga, kapag sinabi mo na, makakagraduate din ako, kailan? Okay? After how many years? Baka mamaya, sabihin mo, makakagraduate din ako. Yung pala, after 6 years ka na, nariyan ka pa rin. Pero okay lang yan, may mga pagkakataon na gano'n na. Pero ang idea, dapat specific. Okay? Dapat may time talaga. Okay, yung pala yung iba, yung mga gamers, yung talagang hindi talaga mas focus sa pag-aaral, parang ang dating nila, makakagraduate din ako, pero wala silang iniisip kung kailan. Kasi nga, parang kanilang kaisipan dahil they are distracted to some other activities like gaming, so parang dating, basta makakagraduate din ako. Okay, hindi ko man alam kung kailan. Okay, parang ganon. Whereas kapag ka talagang clear ang iyong goal, nasasabihin mo, makakagraduate din ako on time. Kung magasusundan mo yung goal mo na yon, pagsisikapan mo na makagraduate on time. Alright? So, ewan ko, 4 years, 5 years, mga ganon. So, yan. Next, set goals in writing. Ito, mahalaga rin ito. So, bilisan na lang natin, the physical act of writing down a goal makes it real and tangible. You have no excuse for forgetting about it. As you write, use the word will instead of would like to or might. Ito mahalaga ito. So, bigyan ko ito ng emphasis. Set goals in writing. Sige, dito muna tayo sa set goals in writing. So, kumbaga ang idea dito sa set goals in writing, from the word itself, isusulat mo yung mga goals mo in life, kung anong gusto mo ma-attain in the next few months, in the next few years, in the next few days, even in the next few days, For example, kapag may pinagagawa sa yung mga tasks or state work ng mga instructor mo or teacher mo. So, kumbaga, ililista mo, di ba may mga to-do list kayo din, So, in that way, mahalaga yun, Papasok yan sa set goals in writing. Kasi nga, may to-do list ka,
may sinusundang kang pamantayan ng kung ano yung pagkakasunod-sunod or organization or para organize yung iyong pagsunod para matapos yung iyong mga task, na sinasabi. So, ayan, mahalaga yan ha, may to-do list kayo. So, now, nakalagay dito, as you write, use the word will instead of would like or might. So, for example, sasabihin mo na, I will graduate on time. So, sabi mo, I will. So, ganon, So, minsan naman, sasabihin mo, I would like to graduate on time. So, instead na sabihin mo na I would like, sabihin mo na I will. Okay? Kumbaga, ang dating kasi pagka I would like, passive siya. Kumbaga, iniisip mo lang na gusto mo mangyari. Whereas, kapag ka I will, pwede siya mag-fall sa active. In which talagang pagsisikapan mo talaga siyang mabot. Okay? Mga ganon, Kaya, dapat maging maingat din tayo sa mga bawat salita na ating ginagamit at makakaapekto sa ating kaisipan at sa kaisipan na ito ay makakaapekto din sa ating aksyon na ginagawa. Meron ngang kasabihan na change your words and you can change your world. Ibahin mo yung iyong salita na sinasabi sa iyong sarili at may iba mo rin ang iyong mundo. Okay? So parang ganun, So next, set goals in writing I make an action plan. So nakalagay dito, by writing out the individual step and then crossing each one off as you complete it, you'll realize that you are making progress towards your ultimate goal. This is especially important if your goal is big and demanding or long-term. So ganito. So minsan may mga pagkakataon sa ating buhay na parang hindi na natin masyado nakikita yung action talaga. In which lagi na lang tayo na pangarap ng pangarap. Puro na lamang pag-aasam. So, this step is often missed in the process of goal setting. So, you get so focused on the outcome that you forget to plan all of the steps that you are needed along the way. So, kumbaga, focus on the process, not the outcome. What I'm trying to say is that minsan may mga pagkakataon sa ating buhay na parang talagang ang ating mga mata, ang ating parang attention, ang ating focus ay sa goal lang mismo. Doon mismo sa resulta. Hindi natin tinitingnan ang bawat action, bawat hakbang na ating nagagawa sa bawat pagkakataon. Okay? Kaya kumbaga dito sa make an action plan, tinitingnan dito yung hindi lang yung pag-aasa mo, hindi lang yung mga goal na nagawa mo, bagaman na isulat mo na ito, bagaman naging specific ka na, bagaman naging committed ka na, pero talaga, action plan ang tinatawag, in which talaga, yung talagang committed, So, ganon. So, make an action plan. So, make an action. Sabi nga, action speaks louder than words. Hindi lamang sa salita na sinasabi mo na, gagawin ko ito. Ganito yung goal ko na gusto ko ma-attain. Pero talagang gagawa ka ng action para maabot ito. Kaya dyan papasok yung make an action plan na sinasabi. Alright? So, yan. Next, stick with it. So, nakalagay dito, stick with it. Ang sinasabi kasi dito sa stick with it, So, sige, next nga tayo. So, basahin natin kung anong nakalagay sa stick with it. So, nakalagay dito, build in reminders to keep yourself on track and make a regular time slot available to review your goals. Your end destination may remain quite similar over the long term, but the action plan you set for yourself along the way can change significantly. Make sure the relevance, value, and necessity remain high. So, meaning to say, ang pinaka-focus sa sinasabi natin na stick with it ay consistency. Okay, consistency, So, kumbaga, sabihin na natin na meron kasi mga tao na sa una lang magaling pagdating sa paggawa ng isang bagay. And then, sa mga susunod na mga araw, so hindi na nakakitaan yung pagiging active niya. So, dito sa stick with it, tinitingnan natin dito yung consistency. So, kung ano ka nung una, dapat ganun ka pa rin along the way sa kalagitnaan hanggang sa huli. Ako personally, So, nung una,
Siyempre din, so very active ako. Okay, active sa pagtuturo hanggang sa huling ito, bagaman nakakaisip ako na parang tinatamad, parang naisip ko na talagang masyadong effort na ang ginagawa ko dito. So kumbaga, masyadong talagang maraming time ang ginugugol ko dito, paulit-ulit na lamang. Pero dahil kailangan at dahil passion ko ito, kaya ko ito ginagawa. So kumbaga, ito mga sacrifice ko lang na sinasabi ko. For example, kahapon na lamang, so inabot ako ng halos hanggang 1:30 a.m. bago natapos or nagkaroon ng maayos na setup ito, bago ko ito mapaghandaan itong presentation na ito. So talagang bawat presentation ko talaga pinaghahandaan ko kahit anumang mga performance or presentation, talaga gusto ko special. So ganun so same as this. Kaya dito papatak yung stick with it. Stick with it same as you dapat kayo rin mga student, for example, kumbaga nung una talagang maayos yung performance mo, pero along the way bumababa pababa parang spaghetti Hindi, kumbaga in-exaggerate ko lang, kumbaga ang idea maging consistent ka kung ano yung nasimulan mo, consistent ka dapat hanggang sa pahuli. Kung excellent ka ng una, dapat consistent ka hanggang sa huli. Kung hindi ka excellent nung una or poor ka nung una or hindi maganda yung performance mo, at least bumabawi ka, at least gumagawa ka ng action para mabago ito. At on that way, kapag ka nasimulan mo na maganda yung action na ginagawa mo para sa iyong sarili at hindi lamang parang sa iyong sarili, kundi para sa kinabukasan mo at para sa ibang mga tao na naniniwala at nagtitiwala rin sa iyong kakayahan. So on that way, maging consistent ka sa kung ano yung mas maganda, mas mabuti na iyong ginagawa. So yun ang sinasabi ko. So personally, kaya ako nasasabi ko ito with confidence kasi ako sa sarili ko ay ginagawa ko ito. Kagaya nga nasabi ko na bawat sakripisyo ko sa bawat lectures natin, bawat kumbaga klase, talagang pinagtutuunan ko talaga ng great effort. Kumbaga gusto kong maging special ito. Kasi iniisip ko, I only live once, so I have to do my best. So isa lang ang buhay ko. And then also, para nga din sa ma-influensyahan kayo, para magkaroon ng impact sa buhay nyo, yung sinasabing mga life lesson na sinasabi ko. So yan. Alright. So stick with it. Alright. So sige. Next. Yan. Ito last. So kung babalikan natin kanina, yung tinatawag natin na the power of yet. So ito kasi, ito yung under ng growth mindset ni Carol Dweck. So nakalagay dito, I can't do this. This doesn't work. Okay, yung mga something negative na ating nararamdaman or nafe-feel in our life. So, well, it's normal. So, for example, nakalagay dito, the power of yet. Minsan, may mga pagkakataon sa ating buhay na napapasabi natin sa ating sarili, I can't do this. Hindi ko to kayang gawin. Instead of saying that, so lagyan mo ng yet. Okay, sasabihin mo, I can't do this yet. Okay, for example, sabihin na natin na hindi ko maipasa ang exam na ito. Napakahirap para sa akin. Instead of sabihin mo na gano'n, sabihin mo na, hindi ko pa ito maipapasa sa ngayon. At next time, alam ko kaya ko itong ipasa. Or i-relate na natin to something great. For example, board exam. So ngayon, nag-fail ka, for example, pero hindi pa naman kayo nakapag-board exam. Pero dun sa iba, for example, sa iba nating tagapakinig, so kumbaga ang idea, hindi ka nakapasa sa board exam. Yan, medyo nag-light ng ating camera dahil ng background. Okay, so, sige, going back, so for example, nakalagay dito, I can't do this yet. Okay, halimbawa, nag-fail ka sa board exam, hindi ka nakapasa sa board exam. Instead na sabihin mo, nahihirapan ako sa board exam na ito, hindi ako makapasa sa board exam na ito. Or kung nag-fail ka man sa board exam at hindi ka nakapasa, okay, instead na sabihin mo na, I can't do this, sabihin mo na, I can't do this yet. Bagaman nag-fail ka sa board exam, sa ganong pagkakataon, alam ko na makakabawi ka pa. So, ganon, So, parang ang dating,
tumitingin ka ng opportunity, tumitingin ka ng ibang pagkakataon. So, next, nakalagay dito, this doesn't work. So, instead na sabihin mo na this doesn't work, sabihin mo na this doesn't work yet. For example, kapag ka nag-absorb ka ng information, kapag ka nakikinig ka ng lesson, so kumbaga, let's say for example, hindi mo maintindihan kapag ka nakikinig ka ng lectures. Okay, pero sasabihin mo, this doesn't work yet. Okay, dapat sabihin mo, this doesn't work yet. So, kumbaga, masasabi mo, hindi ko maintindihan itong lesson na ito kasi napaka-complex, kasi it is about mathematics, differential calculus. Instead na sabihin mo na, it doesn't work to me, itong ganitong aking strategy para mas maunawaan ko itong lesson na ito. So, instead of that, sabihin mo, this doesn't work yet. Alright? So, the same as the concept ng I don't know yet. For example, kapag merong something na problem set na napakahirap, na hindi mo ma-solve, particularly, lagi ng differential calculus kasi kalimitan ng mga student, kayo personally, so, nahihirapan talaga sa differential calculus. So, sasabihin mo, for example, napakahaba yung mga nakalagay na problem set, yung mga formula, tsaka yung mga numbers. So, sa halip na sabihin mo na, I don't know, sabihin mo na lang na, I don't know yet. Sasabihin mo na, hindi ko pa tayo alam sa ngayon. So, later on, kapag ka talagang nakapag-focus na ako, kapag ka talagang nakapag-research ako at nakapag-aral ako or na-review ko to ng ayos, saka ko pa lamang ito malalaman. So, yan. Dapat may nakalagay na yet. So, next, it doesn't make sense. So, instead na sabihin mo na it doesn't make sense, sabihin mo it doesn't make sense yet. So, parang, wala naman itong kakwenta-kwenta. For example, sa mga ibang bagay, So, sabihin na natin wala kang nakukuha na something na information regarding sa iyong mga lectures na napapanood or napapakinggan. So, sasabihin mo, it doesn't make sense. So, wala naman ako nakukuha dito. Instead of saying that, sabihin mo, it doesn't make sense yet. Siguro, meron ka lang mga sabihin na natin na hindi ka lang nakapag-focus, kaya kung bakit hindi mo nadaanan yung something na important lesson, kaya hindi mo na-appreciate yung lesson na yon. Okay? So, next, I don't get it. So, para na rin itong kanina, yan, sa lesson, kapag ka hindi mo, sasabihin mo na, hindi ko maintindihan itong lesson na ito. Instead na saying na, I don't get it, sabihin mo na, I don't get it yet. Hindi mo pa to alam sa ngayon, at later on, malalaman mo to, mas maunawaan mo ito, kapag ka nireview mo ito, kapag ka inaral mo to ng mabuti. Okay? That is the power of yet. At may nakalagay din dito na I'm not good at this. So, instead na sabihin mo sa iyong sarili na I'm not good at this, so hindi ako magaling sa ganito, hindi ako magaling sa pagdodrawing, hindi ako magaling sa arts, hindi ako magaling sa music. Instead of saying that, sabihin mo sa sarili mo na I am not good at this yet. Hindi pa ako magaling sa ganitong larangan, hindi pa ako magaling sa ganitong skill sa art, sa music. So, kumbaga, nag-iisip ka or sabihin na nating daraan din yung pagkakataon at panahon na ma-improve ko yung skill ko sa ganito. Bagaman sabihin ko na, nahirapan ako sa ganito. Parang wala akong skill na sa ganito. Parang wala akong talent sa ganito. Instead of saying na, I'm not good at this, say, I am not good at this yet. So, sa ngayon, hindi ka pa magaling sa ganito, pero sa ibang araw, sa mga susunod na pagkakataon o panahon, gagaling ka dito kung talagang pagsisikapan mong matutunan ito o talagang improve at ma-develop ang skill na ito. Alright? So, that is the power of yet na maikokonekta natin sa ating buhay in real life situation. Alright, so next. Ayan, dyan ang pala nagtatapos ang ating napakahabang lesson, video lesson. Actually, 2 video lesson talaga ang tinapos ko ngayon, So, well, kailangan talaga. So, halos 3 hours na naman ako nag-lesson sa inyo, Yung una, yung learning to be a better learner. At ngayon ay about sa ating goal. Do not just dream, make it happen. Well, for conclusion, ang masasabi ko, sa inyo, mga student, at sa iba nating tagapakinig, So, what will you decide to accomplish today
yung iyong mga gustong gawin. And then, also, may mga pagkakataon na, for example, sa inyo mga student, kung nag-fail ka man sa subject, sa isang subject or dalawang subject, or kahit ilan pa yan, So, kumbaga, it's okay. So, sometimes, it's okay to be not okay. May mga pagkakataon sa ating buhay na sabihin na natin na, parang, bakit ganito nangyari sa akin? So, sometimes, it's okay to be not okay. So, we need to embrace that, So, kumbaga, yun nga, for example, bumagsak ka sa isang subject or dalawang subject. So, kumbaga, meron ka dapat pag-asam next time na, kailangan kong to do something talagang bumawi, So, ganun din ang aking kaisipan actually nung ako'y college, Nung ako'y sa kapanuhunan ng student pa. So, ang dami kong mga failures at yung failures na yon ginamit ko bilang motivation ko para mag-achieve ng something great. Okay, yun ang aking kaisipan, Dahil may mga, sige, kumbaga, confident ako na i-share ito. Marami akong 5 na grade. So, yan, So, kumbaga, kahit na public na, kumbaga, mapapakinggan din nyo ito at ng ibang mga tao na, si sir pala, ang daming 5 grade nung college. Well, hindi ko ito kinahiya. Pero kaya naman talaga naging 5 grade ko ay sapagkat hindi dahil sa performance ko sa school, kundi hindi ko nilakad yung incomplete grade ko. Yun ang pinakadahilan talaga niyan, ha? Okay? Hindi dahil nag-fail talaga ako sa subject, bagkus, dahil yung incomplete grade ko ay hindi ko nilakad, hindi ko kinomplete, kaya nag-lapse na siya. Okay? Yun ang sinasabi ko. Pero ang idea, bagaman talagang napakadami ko rin struggle, So, yun ang ginamit ko na motivation. So, kayo, personally, So, kahit na mag-fail kayo sa mga subject na iba, so, okay lang yan. So, gawin nyo siyang motivation. Becoming is better than being. So, kumbaga, tingnan mo yung process instead na tingnan mo yung outcome. Tingnan mo yung kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. Tingnan mo yung mga action, yung mga hakbang na sabihin na natin mga pinagkasisikapan mo para maabot mo yung goal mo, okay, to graduate on time instead na focusing na makagraduate ka lang, na basta na ganon. Okay? Do not just dream it, make it happen. Okay, yun na nga ang aking panghuling masasabi. Everything is possible kung talaga may pag-asam ka na para maabot ito. Okay, so yun, So yun ang ating lesson na do not just dream, make it happen. Huwag lang puro salita, huwag lang puro mga sulat, huwag lang puro pag-aasam, kundi talagang gumawa ka ng action para maabot ito. At yung action na ito, at yung mga motivation mo, yung mga ginamit mo motivation na galing sa mga failures, galing sa mga suffering mo, yan ang iyong motivation para pag-asam, para ma-attain mo yung success, para ma-attain mo yung goal, dreams in your life. Okay, so yan. Diyan ang tatapos ang ating lesson na ito, So, hindi ko alam kung may susunod pa dito, bago matapos ang taon. So, hindi ko lang sure, So, do not just dream, make it happen. So, it is the probably this is the last lesson, if not, natin this semester. And yan, tapos na tayo sa subject na understanding the self. So, I hope you learned something new from this. Okay? My dear student, kung ito man ang last nating discussion, so I hope you learned a lot from our lesson sa whole nating lesson na understanding the self. Okay, hindi lang basta lesson, kundi magkaroon ng impact sa inyong buhay, So, at saka influence. Kaya kung bakit talagang best, laging best ang ginagawa ko para ito sa inyo, Best na performance, best na presentation. Okay. Sige, once again, my dear student at sa ating butihing tagapakinig din. Okay? Okay, so salamat sa inyong pakikinig. Thank you for listening. If you have any question, you can ask me, So, through YouTube, through Facebook or social media, through email, or through Google Classroom. Sa inyong mga student, Google Classroom. So, once again, thank you for listening. God bless and have a nice day sa inyong lahat. Okay.